Okay, kumusta na po mga kababayan, mga kabs, mga guys na patuloy na sumusubaybay dito sa ating YouTube channel Nobs Vlogs. Okay, so balita natin guys, no? Ngayon ay nandito na nga sa Pilipinas ang Vice President Sara Duterte. So dumating siya kahapon, April 6, araw ng linggo, sakay ng eroplano, dumating siya dito malapit-lapit na alas 10, so nasa mga alas 9:56 or 58 siya dumating, di ba? So, ngayon guys, andito na siya sa Pilipinas. Abangan natin kung ano ang mga susunod na kabanata. Okay, mahigit din siya or kulang-kulang din siya isang buwan doon sa The Hague, no, sa Netherlands para sikasuhin, no, lahat ng mga dapat na gawin doon sa pag-asikaso sa kaso ng kanyang ama. Okay, so ngayon, andito na siya. Buhay na naman ngayon yung mga pro Duterte. Okay. So andito na si Vice President, yung kanyang mga partido, no, yung partido nila na PDP Laban, na sigurado mabubuhayan na ng loob yun. So magiging katuwang na siguro nila ito, si VP Sara. Tsaka ganoon din, nandito siya para asikasuhin din yung mga kaso sa kanya, no, yung impeachment na inihaing reklamo sa kanya. So ngayon guys, nandito na siya. Sabi ko nga, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Okay, para sa iba pang detalye sa kanyang pag-uwi, panoorin natin. Hangon natin ito sa Net25. Si Vice President Sara Duterte nakabalik na dito sa Pilipinas po. Nakauwi na po ang ating Vice President matapos po ang halos isang buwang pananatili dyan po sa The Hague, Netherlands. Umuwi po si VP Sara matapos nitong maisayos ang legal team ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatili pa rin sa kustudiya ng International Criminal Court o ng ICC. Sa impormasyon mula po sa Office of the Vice President, dumating po ang Vice President sa Ninoy Aquino International Airport kahapon, Sunday, April 6, bandang alas 9:56 ng gabi, sakay po ng Emirates Airlines flight number EK334. Sinabi po doon ni VP Sara na hindi siya aalis ng The Hague hanggat hindi na isasaayos ang legal team ng kanyang ama. Nitong Biyernes, April 4, inanunsya na rin po ni VP Sara na sabik na siyang makauwi matapos po may set up ang mga abogado ng kanyang ama. Miss na daw niya yung mga anak niya eh. March 13, nang dumating po sa The Netherlands si VP Sara para tulungan ang kanyang ama. At inaasahan sa mga susunod na araw na maglalabas na po ng mga pahayag ang ating Vice President sa ilan pang mahalagang usapin na kinaharap nito ayon po sa OVP. Samantala, may option po si VP Sara kung haharap po ng personal o magpapadala lamang ng abogado sa impeachment hearing nito sa Senado. Ayon po kay Senate President Chis Escudero na tatayong presiding judge sa impeachment hearing, maaring sagutin po ni VP Sara ang mga paratang sa kanya sa arraignment ng personal o sa pamamagitan ng abogado. Paliwanag po ni Senate President Chis Escudero, obligahin lamang ang kanyang pagdalo kung kinakailangan lamang ang kanyang presensya at para kilalanin ng mga saksi ang kanyang katauhan. May karapatan din umano siyang i-waive ang kanyang pagdalo. Pero para naman ko ay Iloilo Representative Lawrence Defensor na isa sa mga prosecutor mula po sa Kamara, malaking usapin o big deal kung hindi dadalo si VP Sara sa impeachment hearing. Anya, maaring magdulot ito ng mga haka-haka na tila umiiwas siya sa pananagutan o may itinatago. Ayon po kay Congressman Defensor, layunin po ng impeachment trial na bigyan ng patas na pagkakataon si VP Sara na ipagtanggol ang kanyang sarili at tukuyin kung nararapat siyang manatili sa posisyon. 80% po na rin pong handa ang prosecution sa ebidensyang ihahain sa impeachment trial. At ayon naman po kay Chis Escudero, sa ngayon ay wala pang indikasyon na magsasagawa po ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa usaping ito. Pero maaari umano mapag-usapan ito sa pulong ng Legislative Executive Department Advisory Council o LEDAC pagkatapos po ng May 12 election. Sisimula na po ng Senado ang impeachment trial sa June 30 matapos manumpa ng 12 bagong senador. Para mahatulan si VP Sara, kinakailangan po ng Senado ang 2/3 na boto mula sa mga miyembro nito.